Ako nga pala si Ramos Marie Altea at isasalin ko sa mamamayang Pilipino ang aking manifesto. Sa loob ng 300 taon, ang kasaysayan ng mga Pilipino ay nabahiran ng pang-aapi at malupit na pamumuno ng Imperyong Espanyol. Ang mga simbahan sa pamumuno ng prayle ay binago ng relihiyon at paniniwala na ating mga ninuno ayon sa wikang Espanyol at relihiyosong propaganda. Nakalaunan ay naging sanhi ng pag-uusig at pagdurusa ng kapwa Pilipino. Sa pangunahing layunin na maghanap ng rekado at pagpapalaganap ng relihiyon hanggang sa mahigpit na pamamahala sa ating bayan, maraming bayani, maging ang mga hindi nabanggit, ay nagpakita ng tapat na sakripisyo para labanan ang pang-aabuso, diskriminasyon at di makatarungang gawain at katiwalian sa ilalim ng mga Espanyol. Hanggang sa kasalukuyan, ang ating bansang Pilipinas ay patuloy na nakakaranas ng bakas ng nakaraan. Bagaman pinamumunuan ito ng kapwa Pilipino. Hayagang nakikita ang karahasan, dinastiyang politikal, katiwalian at pagkabulag at kamangmangan sa mga isyu na ito, na ay bunga ng ating kawalang pakialam, sunod-sunuran at di pagpapahalaga sa edukasyon. Mga kababayan, itanong natin sa ating sarili, kailan ba tayo matututo? Kailangang balikan at sariwain ang mga aral ng nakaraang kasaysayan, sapagkat paano natin makakamtan ang kalayaan, mabuting pamamahala at pagkakamamayan kung hindi natin tatanggapin ang pananagutan at lakas ng loob na lumaban upang maputol ang siklo. Magsisimula ito sa ating sarili. Ang ating mga kilos, kaisipan, interes, prinsipyo at pagpapahalaga ay dapat linisin mula sa impluwensya ng nakaraan. Isang halimbawa, si Jose Rizal. Dahil sa kanyang wagas na pagmamahal sa bayan, hindi siya dumaan sa dahas o karahasan. Sa halip, siya'y sumulat upang magbigay liwanag at magturo ng pangpolitikal na kaalaman sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang matalinong pagpapasya, ipinakita niya ang landas tungo sa katarungan at hinubog ang kakayahang sipiko upang ito'y yakapin. Ang aral lamang ay ang pagyakap sa karahasan ay hindi magdudulot ng kalayaan, kundi magbabalik lamang ng kapamakan sa atin. Bilang isang mag-aaral at mamamayang Pilipino, kinikilala ko ng aking propesyon sa turismo ay hindi lamang kabuhayan, kundi isang kasangkapan ng paglilingkod. Tutulungan ko ang mga kapwa Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon, pagbibigay kaalaman at pagpapalakas gamit ang aking talino at kasanayan. Lagi kong ipinaalala sa sarili na ang edukasyon ang susi ng tagumpay at karapatan upang paunlarin ang lipunan. Sisikapin kong itaguyod ang katarungan, pagpapakapantay-pantay at pagpapanatili ng kaunlaran. Tulad ni Rizal, naniniwala ako na ang mga salita at pagsulat ang pinaka makapangyarihang sandata
upang gisingin ang isipan at magbigay inspirasyon sa matalinong pagkilos nang hindi dumaraan sa dahas. Mga kababayan, kailangan nating kilalanin ang kahalagaan ng paglinang ng mga pagpapahalagang panlipunan at kakayahan. Hindi lamang ito dapat binibigkas, kundi isinasabuhay sa ating kilos at kaisipan. Ang pagiging mapanuri bilang mamamayan ay ang pagpapatatanong sa kawalang katarungan, pagtutol sa kamangmangan at pagpapanagot sa pamahalaan at lipunan. Dapat nating harapin ang katiwalian, damhin ang paghirap sa kapwa, at magkaroon ng karunungan sa paggawa ng mga pasya para sa ikabubuti ng bayan. Gaya ng isinulat ni Jose Rizal, "My country has claims on me, and I have duties towards her, which I must fulfill." Naway magsilbing inspirasyon para ipagmalaki ang ating pagka-Pilipino at pananagutan sa inang bayan, Pilipinas.